normal po ang consume nito, kung 220 watts po, kung 220 ang voltahe, for example 220, ang bulb na ito nasa 45, 44 lang. Pero dahil 236 siya, pag pinailaw ko to, makikita niyo ito sa kulay green. Kasi ang kulay green, ito yung wattage. Okay? Ito yung binabayaran natin, kino-convert into kilowatt hour. So yung bulb na 50 watts, titingnan natin yung reading niya. 50.2.3. Ibig sabihin, mayroon na agad siyang sobra. Napansin nyo? Ito pinapakita natin, isang bulb mo pa lang to. Okay? Instead na 45 watts lang siya, kung normal ang voltahe, dahil 50 watts ito, nagiging 50.2.3. Mayroon siyang excess. Ang tawag dyan, ito na yung tinatawag na unnecessary current na supply na sumasampa sa appliances natin. Kasama to sa babayaran mo. Nakuha yung point natin? So yun yung epekto ng mataas na voltahe. So yung kulay green na yan, yun po ang kukumputin ni Metro. Kung ilang buwan siya, ilang araw, kinukompute yung wattage into kilowatt hour. Para yun ang babayaran natin. Okay? Ngayon, paano naman matutulungan ng device, paano i-regulate ng device yung kinukonsumo ng anumang appliances sa bahay natin? Kung may nakasaksak tayong power factor corrector. So mapapansin natin, yung performance ng ilaw, hindi siya nagbabago. Okay? From 50.5, 50.4 watts, 50.3. Pag meron po tayong power factor corrector, nagiging 21 watts na lang po ang konsumo. Yun ang kukumputin ni Metro into kilowatt hour. At ito pa lang ang una nating, ito yung makikita natin ng actual. Pero yung reactive power sa mga demotor na appliances, hindi siya natin nakikita. Makikita natin ang actual na pag-reduce sa mga tinatawag na resistive load. Kasi wala itong power factor, wala naman itong mga kapasitor eh. Ibig sabihin, sa mga resistive at saka inductive, parehas po siya nakakatulong centralize. So pag tinanggal natin ito, balik siya sa 50.5, 50.4, may sobra lagi. Kasi bakit? 237 yung voltahe. Palakpakan naman natin yan. Ganon po, pwedeng makatulong ang ating device. So katulad nito, hindi po ito inductive. Ang tawag nito, resistive ito. So pag resistive load po, kinakailangan idadaan natin sa resistive load. Kasi ang mga resistive load, hindi kayang i-correct ng power factor. Kasi ang power factor, intended lamang siya sa mga demotor. So dahil hindi naman siya demotor, kailangan namin siyang i-direct dito. Okay? Yun yung purpose ng ating outlet. Resistive only lang ito.